Nagbitiw na sa kanyang tungkulin si Attorney Al Vitangcol III bilang General Manager ng Metrorail Transit o MRT3. Ito'y sa gitna ng kontrobersya na kinasasangkutan niya sa maintenance contract na nagkakahalaga ng 517 million pesos sa kumpanyang kinabibilangan ng tiyuhin ng kanyang asawa. Narito ang report ni Rema Peñaflor. Nilinaw ni Metrorail Transit o MRT General Manager Attorney Al Vitangcol na nagbitiw siya sa tungkulin pagkatapos i-relieve ng Department of Transportation and Communications o DOTC. Ito'y dahil umano sa pagbibigay niya ng maintenance contract na nagkakahalaga ng 517 million pesos sa kumpanyang kinabibilangan ng tito ng kanyang asawa. Isa lamang ito sa mga isyung tinalakay ng House Committee on Good Government and Public Accountability kanina. Inamin ni Atty. Vitangcol na kilala niya si Arturo Soriano bilang tito ng kanyang asawa. Sinimulan daw ang pagbibid ng maintenance contract noong July 2012 at nakuha ito ng PH Trams. Nalaman daw niya na isa sa Board of Directors si Soriano ng PH Trams pagkatapos na lamang maibigay dito ang kontrata noong October 2012. Paliwanag ni DOTC Secretary Abaya, tinanggalan nila ng posisyon si Atty. Vitangcol sa MRT3 ngunit mananatili pa rin siya sa ahensya. Once I get back, I got confirmation that we received it. I'll recommend to the President that it should be accepted so we could act on it. Wala naman daw hinanakit si Atty. Vitangcol sa nangyari. It's actually a worthwhile experience, no? Kasi galing ako sa private sector and then working in the government is another thing, no? Normally, when you are working from outside, maganda pala ang gobyerno, di ba? But when you are there, you would know the realities, no? And the inner workings of the government. So, wala naman tayong hinanakit, no? Samantala, natalakay kanina ang pag-extort ng mga opisyal ng MRT ng $30 million mula sa Czech company na Inecon, na inireklamo ni Czech Ambassador na si Joseph Rictar. Ngunit wala sa pagdinig kanina si Ambassador Rictar o kahit sino sa mga miyembro ng Inecon. Sa halip, ipinadala na lang ng Ambassador ang pirmadong affidavit sa komite. Binasa ng chairman ng komite ang liha mula sa Ambassador. From the reason in the above-mentioned current NBI investigation, and also due to my termination of my diplomatic term in Philippines in the coming days, I kindly ask you to excuse my absence at your hearing. Muling pinabulaanan ni Atty. Vitangcol ang mga paratang ng Czech Ambassador. Kanyang ipinaliwanag na sa 3 beses ng pagpupulong ng mga MRT officials at ng Inecon Group kasama ni Ambassador Rictar mula 2012 hanggang 2013. Kanyang pinag-uusapan ay ang interes ng Inecon na mag-supply ng mga bagong bagon para sa MRT. Gumawa naman ng sariling investigasyon ang DOTC dito. Ngunit hindi nila makasuhan si Atty. Vitangcol dahil walang sapat na ebidensya laban sa kanya. At hindi rin sila nakakatanggap ng reklamo mula sa panig ni Ambassador Rictar. Hindi rin lahat ng resource persons ay dumadalo sa kanilang pagdinig, lalo na't walang kapangyarihan ang DOTC na magsabpina. Inaantay din nila ang kabuuan ng investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI ukol sa issue. Kaya naman inirekomenda ng mga miyembro ng Kongreso ang DOTC na dalhin ang iba pang mga mahalagang dokumento at tumungo sa susunod na pagdinig ang mga miyembro ng NBI at ng mga kumpanyang dawit sa anomalya. Ito po ang inyong kaibigan, Rema Peñaflor, para sa Newsite.